Biglang kambyo daw etong si Digong, si Duterte. At sa puntong yan, isa na namang patunay na naandyan pa rin etong mga damuhong ito para patuloy na manloko, para patuloy na paniwalain sa kanilang mga kabulastugan ang publiko. Etong bagong pahayag na ito ni Digong, ayun nga, yung tipong kumambyo na naman siya. Matatandaan din po natin na meron siyang bagong statement tungkol nga sa Chacha, na kuno ay suportado na niya ang Chacha as long as like this and like that. Dapat daw or may mga kondisyones siya sa nasa Malacanang. You see? Bakit? At sino pa ba or ano pa ba ang papel na itong si Digong sa ating bansa? Bakit may mga ganito siyang nalalaman na kung titignan mo ay talagang pakikialam? Anyway, matatandaan noong Enero 28 sa isang prayer rally sa Davao City, yung sinabi nga nito si Digong na kuno nga ay meron tayong drug addict na presidente. At sino ba ang tinutukoy niyang presidente at drug addict niya? Natural lamang na yung nasa Malacanang. At yan po ay nag-viral. Ibig sabihin, yan po ay narinig ng napakarami nating kababayan, pinag-usapan ng publiko, pinag-usapan sa social media. Tapos ngayon itatanggi mo na hindi mo yan binitawan, yung salitang yan. Anong ibig sabihin? Maliwanag uli na itong si Digong ay naandyan pa rin, existing, para manloko, patuloy na manguto ng mga kababayan natin. Kaya kayo, yung mga kababayan natin na patuloy na naniniwala sa mga katulad ni Digong, kayo po ang totoong kawawa. Okay. Sabi niya, the Armed Forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente. Yun nga, nagmura pa siya dito noong time na yon. Prayer rally, last month lang po ito, January. At ngayon naman, ito ang kanyang statement. Kung sabihin mong addict, wala akong sinabi na ganon. Wala daw sinabing addict. Itong si Digong, patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin, matanda na ako. You see, katulad ng sinabi ko, dinadaan na lang sa biro netong si Duterte ang mga sitwasyon, ang mga pangyayari, yung mga ganitong statement. Madalas ay dinadaan sa biro. Na ang ibig uling sabihin, ito ay tahasang panloloko sa mga kababayan natin. Huwag na po kayong magbigay ng inyong statement kung hindi naman kayo consistent, pabago-bago, walang sariling disposisyon, at hindi malaman kung ano ang direksyon ng inyong pag-iisip. Di ba kawawa? Napapraning na talaga siguro ng si Digong. Anyway, biro maawa ka naman sa akin, matanda na ako. Alam ng publiko na matanda ka na. Kaya dapat nagpapahinga ka na lang, hindi ka na nakikialam sa affairs ng ating bansa, at higit sa lahat, hindi ka na dapat manloko ng mga kababayan natin. Good luck.